Tiniyak po ng Justice Department na poprotektahan nila ang mga Pilipinong tetestigo sa ICC para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po sa war on drugs. At ang grupo naman ng mga biktima, inihain po sa ICC ang kanilang pagtutol sa hiling na interim release ng dating Pangulo. Saksi, si Oscar Oida. Hindi napigilang maging emosyonal ang ilang kaanak ng umuling mga biktima ng extrajudicial killings habang inihimlay ang mga abo ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa dambana ng paghilom sa Laloma Catholic Cemetery sa Caloocan City kanina. Layo ng paghilom program ang patuloy na pag-alala sa mga nasawi sa kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon, kasabay ng pananalangin na wag na itong maulit kanino man. Proseso to ng regular na tao, normal na tao, na ipinagkait sa kanila. Ngayon, dahil tinagurian natin yung mga sarili natin na tagapaghilom, kinakailangan patuloy natin ito ihandog sa kanila. Ito na ang ikalimang inurnment ceremony para sa mga biktima ng EJK. Nangyari ito isang araw matapos ihain ng grupo ng mga biktima ng drug war ng Duterte administration sa International Criminal Court o ICC ang kanilang pagtutol sa hinihinging interim release ni Duterte. Sakaling pagbigyan daw kasi si Duterte. Matatakot muli ang mga testigo at kamag-anak ng mga biktima dahil sa posibleng kaharaping banta mula kay Duterte at kanyang mga taga-suporta. Mangangamba rin daw ang mga testigo at pamilya sa seguridad nila, lalo pat malalim pa raw ang impluwensya politikal ng pamilya Duterte at may access daw si Duterte sa malaking bahagi ng mga ebidensya kaya pwedeng mangialam sa kaso. Dahil may pera, maraming kakilala raw si Duterte at kinikwestiyon daw nito ang pagka-aresto sa kanya. Isang flight risk daw ang dating Pangulo. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng depensa. Pero sinabi na kahapon ni Vice President Sara Duterte na walang ginawa ang kanyang ama sa mga testigo ng kaso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, noong buwan pa ng Mayo, kausap na ng ICC ang Witness Protection Program ng DOJ upang hingin ang tulong ng gobyerno para protektahan ang mga Pinoy na testigo. We're working as government, protecting people. The government has to protect people, whether they're witnesses for the ICC or the general populace. We try to protect the people. 3 hanggang 4 na Pinoy ang pinag-uusapang tetestigo kay Duterte na kailangan daw proteksyonan. Pero inaasahang dadami pa yan. Basta we will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. Because the prosecution will rely on these witnesses to prove their case. Bagamat nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC, ang kooperasyon ng Witness Protection Program hindi raw taliwas sa naunang posisyon ng gobyerno na hindi na tayo miyembro ng ICC. International Tribunal yan. And sabi ko nga, 9581, we already chose not to pursue the cases and let the ICC pursue these cases. Given that, it becomes also our obligation to help them because we are giving up our jurisdiction for their jurisdiction. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oy ng inyong Saksi. Mga kapuso, maging una sa Saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.